President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I will gladly jurisprudence. cite the... O, dito po mga pre ha, Senator Rodante Marcoleta at Senator Risa Ontiveros nagkasagutan sa reversal ng mga desisyon ng EC or Supreme Court. Oh. Shoutout muna kay sino ba to? Elocanja PH. Shoutout po ha. Ayan. Oh, alam mo naman yung ating bida dito. Alam nyo naman po yung ating bida dito. John Valdoriquez. Shoutout po ha. O alam nyo naman po yung ating bida dito mga pre na si Marcoleta. Bida-bida po talaga yan. Diba? O bastos po yung ating bida. Diba? Ang gusto niyan makipagsagutan. Diba? Senador ka, ang hanap mo sagutan. Ano ka ba? Napakababa naman ang level mo. Oh. Ang ating bida mga pre, nilinlang po ang mga Pilipino. No? Patungkol doon sa 2,000 kuryente. Oh, nalinlang po tayo ng ating pinakamagaling na bida. Oh, pinakamagaling manlinlang. Yeah? Sabi pa ng mga DDS noon, ang babago sa Pilipinas, walang iba. Isa si Marcoleta sa babago sa Pilipinas. Tingnan nyo, hindi na tayo papahirapan dahil, o sagot na niya ang 2,000 kuryente. Oh, nalinlang ka ng inyong bida. Babago sa Pilipinas. Baka magpapabagsak. Oh. Tita Oring, shoutout po ha. Jima, Sikwat, shoutout po ha. Oh. Diba? Ang ating bida is bida-bida po. Oh. Oh, bida-bida po yung ating bida. Kaya, ang ating bida po ay pagpasensyahan nyo na. Diba? Oh, good evening kay Sunny Andam, shoutout po ha. Oh, sa mga nalin lang po ni Marcoleta, press 1 po. Sino po yung nalin lang ni Marcoleta? Press 1 nga po sa mga nalin lang ni Marcoleta dito. Yung kanyang, paniwala niya, sino po ba? Oh, kasi ang ating bida ay bida-bida. Oh. Nixon Balyador, shoutout po at kay Brenda Barton. At eto na mga pre, no? Oh, yung ganda ng pangalan ni Brenda Barton, may may line na, no? Madali nang mabasa. Oh, di ba? So, ayan sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin niyo na po 'yan. Oo, para updated po kayo ha. Oh, ring the bell button natin mga pre para updated po kayo sa lahat ng mga live natin. Okay, sa ating mga uploads, yan, para kompleto recados po. At eto na mga pre, no? Oh, panoorin natin ang balitang ito at bigyan po natin ng reaksyon. Marcoleta parang tae, sabi ni Nixon Balyador. Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I will gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi reiterate po, what baka Si Marcoleta kahit alam mo, Marcoleta, may iba lang muna tayo ng topic Si Marcoleta, seryoso man or masaya man siya or galit, iisa lang po yung hugis ng mukha no? Ako, isa sa nilinlang ni Marcobeta. So, ibig sabihin po, pinaasa ka po ni Marcobeta. Harlen Kawilan, shoutout po O, tuloy po natin to. division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are on bank MR. decisions. Bastos talaga, no? Bastos po talaga, no? Nagsasalita pa si Senator Risa Ontiveros. Siya, bida-bida na. Kaya nga tinawag natin na bida Diba? Ay, patapusin mo naman muna. Paano kayo magkakaintindihan dyan kung para kang asong ulol na buldog na aw-aw ng aw-aw? Diba? Patapusin mo muna yung isang magsalita bago ka sumingit. Bida-bida ka kasi. Bida ka kasi na, ikaw yung bida namin ngayon. Diba? Para happy. Ipin natin to. Yan. Marami nang galit sa'yo, Marcoleta, ha?
or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions po. Ayaw pasapaw. Ayaw masapawan ni Marcoleta eh, no? Pakinggan nyo. that they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions po ito. Hindi po, Whether or I am not the replying to the decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence and cases as you cited. Mr. President, Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon may dinadagdag na tanong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court in its original decision in 2008 unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. I will have to get more information po on the ISAA reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original assertion na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, as I said already earlier, has reversed a unanimous decision en banc in a lot of instances before. Yun lamang naman po, Mr. President. Noted and entered Salamat into po. the records. Majority of lawyers. Natulala si Marcoleta. Asahan na po natin, si Marcoleta po ay unang-una tagapagtanggol ng mga DDS sa Duterte. Diba? Pangalawa, bida-bida. Pangatlo, yung tama, binabaluktot po nito. Di ba? Binabaluktot po nito yung tama, mga pre. Imagine, meron pa akong narinig na isang video niya, mga pre, na sila pa rin ni Senator Risa Ontiveros yung nagdidebate or nagsasagutan na ang gusto ni Mr. Marcoleta na bida-bida, no? Makipagkaibigan po tayo sa China. Ipinipilit niya po yan kasi maaari naman daw po talaga na maging kaibigan natin yung China. Sabi ng bida-bida. Sabi naman po ni Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros, hindi po pwedeng maging kaibigan yan kasi nananakit nga ng mga Pilipino yan eh. Diba? Tapos didikit ka pa dyan, makikipagkaibigan ka. Ano ka, tanga? Ino-comment nga kayo pag sinasaktan tayo ng China dyan sa West Philippine Sea, diba? No comment kayo. Tapos ngayon gusto nyo pang makipagkaibigan? Yun po yung debate nila kasi si Marcoleta gusto magpakaalipin. Gustong maging aso. Yung asong ulul ba? Diba? Gustong maging aso ng China. Tayo po ba, papayag po ba na tayo po ay magpaalipin dito sa walang kwentang Chinese government na to? Hindi po tayo papayag, di ba? Oo, may karapatan po tayo na pumili kung sino yung ating gustong maging kakampi. Nagigets nyo? Di ba? Hindi nyo kami pwedeng diktahan na etong China mabuti. Putang ina, may isip ang bawat Pilipino. Alam ng bawat Pilipino kung sino yung magandang kampihan o hindi. Diba? Alam naman po natin na pag kumampi tayo sa China, lugi tayo kasi sasakupin lang tayo niyan. Yung mga droga dito, dadami na naman. Tandaan nyo, saan ba galing yung droga? Diba sa mga inchik na to? Sila yung gumagawa ng droga. Tama? Marcoleta naman. Diba? Huwag magpakatanga. Dapat focus tayo sa ating bansa. Focus tayo sa ating bansa, 'di ba? Doon tayo. Hindi yung magpapakaalipin ka. Kung magpapakaalipin man kayo, kayo nilang huwag niyo na kami idamay. Wala kaming pakialam diyan. Idol Bus Amo. Grabe yung pangalan niya na. Ayan, jacketan kita ha. May jacket ka na diyan. Ayan ha, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan para po maging updated kayo sa mga uploads natin. At eto na mga pre, alam nyo ba, idugtong po natin dito. Etong about po dito kay Tubit Tiangco. Diba? Etong si Tubit Tiangco, balak pong kasado ako, ayon sa kanya, kasado ako maging testigo sa impeachment. Kasado daw po siya, diba?
na maging testigo. Biglang baliktad Traidor Traidor, grabe. Ang tibay ng muka. Ito po basahin po natin ito mga pre. Ayon dito, kasado ako maging testigo sa impeachment. Diba? Ito, basahin po natin to. Ito po. Handa umano si Nabuta City, Toby Tiangco na tumistigo sa impeachment na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, tinanong ng award-winning broadcast journalist na si Pinky Webb, si Tiangco, kaugnay ng sinabi nito na pagsabihan ni Marcos si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaugnay ng korupsyon sa infrastructure na nangangahulugan umano na alam ng Pangulo na mayroong korupsyon pero pinirmahan pa rin ito ang national budget. So alam nyo naman mga pre na itong si Toby Tiangco talaga ay nagiging aso na rin po ito ng kabilang kampo. Diba? Nagiging aso, alam nyo na po yung ibig sabihin nun. Bakit ituturo ni PBBM si Martin Romualdez? Wala namang ebidensya na magdidiin kay former House Speaker Martin Romualdez. Ebidensya kasi yung pagbabasihan dito, hindi yung turo lang ng turo. Diba? Alam ng Pangulo na may korupsyon talaga sa ating bansa. Bakit? Panahon pa lang ni Digong. Grabe na yung nakawan Kaya pag upo pa lang ni PBBM, alam na niya na may korupsyon dahil kay Digong. Dahil sa pagnanakaw nitong pamilyang ito. So may korupsyon po talaga, 'di ba? Alam ng Pangulo. Alam na, kaya nga ngayon nagpapaimbestiga yung administrasyon ni PBBM pinapaimbestigahan tong flood control. Uulitin ko. Kayo po, tatanungin ko kayo ngayon. May tanong po ako sa inyo. Kung kayo po ba, alam nyo na sangkot kayo sa pagnanakaw, tapos presidente ka, itutuloy nyo po ba yung investigasyon? Oo o hindi? Sige, i-comment nyo. O alam mo, magnanakaw ka. Magnanakaw ka. Sige, presidente ka, magnanakaw ka. Itutuloy mo pa ba yung investigasyon? Oo o hindi? Bigyan ko kayo example. Si Digong, noon, alam niya na grabe yung nakawan dyan sa DPWH. Lalo sa flood control na yan. Pero, hindi niya tinuloy yung investigasyon. Alam niyo ba kung bakit? Iisa siya sa magnanakaw Ano ka ba? Kaya, isa po siya sa magnanakaw kaya hindi tinuloy yung investigasyon. Pero sa panahon ni PBBM, bakit niya tinuloy? Kasi alam ni PBBM na wala siyang kinalaman dyan. Diba? Pero syempre, dahil may kalaban ng Pangulo, sisiraan at sisiraan ng ating Pangulo. Gustong pabagsakin ng ating Pangulo. Ganun po yan. Eto, pin natin to. Duterte admin, may korupsyon na alam ni Dutae. Dutae. Tuloy natin to. Does that make the president complicit? Basically, to my understanding, is that he knew there was something wrong with the budget, yet signed it. Tanong ni Webb. Sagot ni Tiangco, hindi. Teka muna, Pinky. Tanungin muna kita. Sigurado ka ba wala dyan sa dalawang complaint? Kasi doon sa isang interview nyo, yung kina Mike Defensor, it was there, di ba? Because if it is there in a complaint, what I would tell you is I would rather speak under oath if called as a witness. Kasi pwede akong tawagin bilang witness pag nasa complaint dyan I am willing to say whatever I say. I am willing to say truth under oath. Walang problema sa akin yun. Dagdag pa nito. Yung iba nga dyan mga pre ito pinapaikot tayo nitong Toby Tiangco na to Jakita natin to. Yung iba nga dyan na nagwi-witness ko noon, under oath sila mga pre, pero nagsisinungaling pa rin. Si Toby Tiangco pa kaya?
Parang ang dating dito, papaikutin nila yung mga Pilipino eh. Diba? Gusto niyong paikutin yung mga Pilipino. So, wag kami tubi. Hindi ko nga maintindihan bakit na galit ka kay PBBM. Ha? Bago ka kasi manilip. Bago ka manilip sa bakuran ng iba, tingnan mo muna yung bakuran mo. Suzuki, shoutout po ha. Dahil yung bakuran mo, grabe yung gulo dyan, grabe yung corruption dyan. Oh. Sigurado ka ba, tubitsyan ko na hindi ka kurakot? Ha? Nagtuturo ka eh. Kufil ka eh. Nagturo ang putik, di ba? Di na nahiya. Manalamin ka muna, tingnan mo muna yung bakuran mo. Maraming nagre-reklamo sa bakuran mo. Hindi ka na nila gusto, sinusuka ka na. Diba? Ma'am Susan Minggeto, shoutout po ha. Sinusuka ka na. So, aba, wag mong linlangin ang taong bayan. Diba? Sa Inchik yung pangalan, shoutout po ha. Di ko kasi mabasa. Ano to, Korean? Inchik. Shoutout po ha. So, kayong mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento, mga reaksyon. Siyempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan, so, ayan, move po tayo sa next topic.